Bakit nga ba pinalaya ang dalawang host ng SMNI? Sabi, natakot sila dahil didinigin na sa korte ang kanilang pinaggagawa. Maraming dahilan. Dahil magpapasko daw, dahil sa mga perma ng PMA. Ito, alamin po natin kung ano yung totoong dahilan. Parang tameme bigla yung mga taga-kongreso ngayon. Lalo na si Tambaloslos. Ako. Ito, nakikita po ng taong bayan na meron dapat malaman dyan sa kongreso. Parang may tinatago. Dahil dito sa pinagagawa nila ay halata na. Sisingaw na yan. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po ni Harry Roque. Napakagaling na abogado at tingnan nyo naman yung resulta ngayon. Di ba? Napahiya ang kongreso. Ito, panoorin po natin yung paliwanag ni Attorney Harry Roque kung ano po yung update dyan doon sa dalawang host na pinalaya sila ka Eric at anong mangyayari dyan sa pagdinig sa korte versus kongreso. Wow, lagot. Ito ang video. So napalaya na po sila ngayon. Nandun po ako, kasama nila ako sa kulungan nila kanina. Mantakin nyo, hero pa ngayon ng Kongreso dahil ang sabi, palilalaya sila in the spirit of Christmas on humanitarian grounds. Pero sa totoo lang po, alam na nila na nakabinbin na yung kaso ng habeas corpus at didinigin po yun ng korte. Kasi ang habeas corpus po, yan ang binibigyan ng importansya ng hukuman. At tingin ko, dahil nga dun sa desisyon ng Lincoln Ong versus Family na mainit-init pa, kakalabas lang, na malinaw na bagamat merong kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt at magpakulong, dapat ito ay sumusunod pa rin sa karapatan ng mga mamamayan to due process. Dapat bigyan ng pagkakataon na madinig at hindi po yung ginawa ng Kongreso. Mantakin nyo, si Lorraine Badoy kinulong dahil ang tanong, meron bang advertisers ang programa mo? Sumagot siya ng oo, sumagot siya ng hindi. Napapansin nyo, iba ang alam ni Attorney Roque. Napaliwanag niya isa-isa yung mga nangyari. Kaya hindi nagtagumpay ang Kongreso. O nagsisinungaling ng contempt, ano naman kinalaman nun dun sa inquiry on fake news, ang issue ng kung merong paid advertisements ang show niya. At si Ka-Eric nga po ay kinulong dahil doon sa hindi pagsabi ng kanyang source. No? Lilinawin ko lang po, no? Bilang abogado ni Ka-Eric, sinabi po niya na walang katotohanan yung sinabi ni Chairman Tambunting na sinabi daw niya kung sino yung source niya. Ang totoo po, walang pinangalanan si Ka-Eric. Pero parang may ideya sila kasi tinignan nila yung telepono niya kung sino mga tinatawagan eh. So madali naman po makakita kung sino mga tawagan. Pero hindi po nanggaling sa kanya ang pangalan na kahit sinong source. So nanindigan po siya, nagpakulong siya ng 1 linggo dahil sa kanyang karapatan na nakasaad naman po sa batas ng Soto Law, bakit naman niya sasayangin pa yung kanyang pribilehiyo? Pinakulong na siya ng 1 linggo. Hindi po maibabalik ng Kongreso yung 7 araw na pinagkait ang kanilang kalayaan. So sa akin po, may mga pagkakataon na maski ang kaso ay naging moot and academic na, ang hukuman dahil sa importansya ng issue, dahil ito po ay issue ng constitutional right, at dahil ito po pwedeng maulit na hindi dumaan sa proseso ng judicial review, yung capable of repetition but evasive of judicial review, maaari pong mag-rule pa rin ng Korte Suprema. Ito po yung ginawa nila sa Farmally. Miski na-release na yung mga testigo na di umano ay nagsinungaling sa Senado, yung mga executives ng Farmally, nagkaroon pa rin ng desisyon. Bakit? Kasi nga po, pwedeng paulit-ulitin ng Kongreso at kinakailangan naman ma-educate ng hukuman kung paano talaga dapat i-conduct ang mga legislative hearings in aid of legislation. Ito po ang pinaka-importanting issue dito. Pwede mo bang ipakulong ang mamamahayag dahil ayaw niyang sabihin ang source niya dahil nga sa Soto Law? So ito po yung isang okasyon para linawin ng Korte Suprema kung sakop ng Soto Law ang Kongreso. At ang tingin ko naman sakop kasi ang gumawa rin ng batas na yan, Kongreso. Hello! Bakit naman nila exempt pa kanilang mga sarili sa batas na sila mismo ang gumawa? Diba? Merong kasabihan na the lawmakers know the law that they're making. Di dapat alam nila na sakop sila ng Soto Law. To. At kapag hindi naman po bibigyan ng linaw yan ng ating Korte Suprema, baka maulit muli na mga mamamahayag ay makukulong dahil pinanindigan nila yung karapatan nila sa Soto Law. Ang tingin ko po, ang talagang hinahabol, yung SMNI. Kaya bukod pa doon sa pagkakakulong doon sa dalawang anchors, nagkaroon ng resolusyon na humihingi sa National Telecommunications Commission na isuspinde ang prangkisa ng SMNI. At ngayon lang, merong isang Congressman Gutierrez ata na naghain ng panukalang batas na rini-revoke ang kanyang prangkisa. Ako po, hindi po ako naaabala dun sa pag-revoke ng prangkisa kasi kinakailangan sumunod yan sa proseso ng pagbuo ng batas. Kinakailangan dumaan po yan sa Senado.
At sa tingin ko, alam ng mga senador na kapag i-revoke mong franchise ng isang media outlet, yan po ay paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Ang ABS-CBN, paso na ang prangkisa. Pero ang SMNI, buhay na buhay pa ang prangkisa. Bagamat panay ang banat ng ABS-CBN kay Duterte bilang siyang nagtanggal ng prangkisa ng ABS-CBN, samantalang ang Kongreso naman po ang tanging may kapangyarihan magbigay ng franchise, ang hindi alam ng marami, 5 taon nag-operate ang ABS-CBN na walang prangkisa. Hindi po yan tinutulan ni dating Presidente Duterte. 5 taon silang nag-broadcast na walang prangkisa. So tingin ko po, walang mangyayari dyan sa panukalang batas na i-revoke. Ang gusto lang nila, diktahan ng National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa. Hindi po nila magagawa yan eh. Kasi bagamat Kongreso rin ang bumuo sa National Telecommunications Commission, yan po isang quasi-judicial agency at dadaan din po yan sa proseso. So bakit nila gustong tanggalin ang prangkisa? Well, obviously, dahil ito pong ginagamit ng mga Duterte bilang medium of communication. Mantakin mo, pinulaan ang presidential insan na si Speaker. Sa kanilang pag-iisip, hindi dapat pulaan ang Speaker. Si Maharlika nga, ang tinitira si Presidente. Hindi naman pinasasara ng Presidente yung Boljakan TV ni Maharlika. Pero itong si Speaker, pag tinira siya, pasasara niya ang SMNI. Diba? Weird. Parang mas sensitibo pa siya kaysa sa Presidente. Bakit kaya? Pero mga kababayan, tignan ninyo, gumawa na sila ng susunod ng hakbang. Inanunsyo na nila na magiging prioridad ng Kongreso ni Speaker Martin Romualdez ang charter change. Dahil sa survey, ang Speaker Romualdez ay 0.04 sa survey para presidente, magtatangka talaga sila na baguhin ang ating sistema ng gobyerno, gawing parliamentarian government para ang Speaker ang susunod na Prime Minister. Siyempre, hahayaan niya si Insan PBBM na tapusin ang kanyang termino. Pero siguro, lalagay nila sa transitory provision ng kanilang charter change, matapos ang termino ni PBBM ay Prime Minister na para masiguro na ang susunod ay si Speaker. Ganyan ang game plan kapag alam nila na hindi siya susuportahan ng taong bayan sa kanyang kagustuhan na maging presidente. Abangan ang susunod na kabanata. Pero kung sa tingin nilang masusupil nila ang lahat ng pupula sa kanila, nagkakamali po sila. Dahil ang sarili niyang tiyohin, noong panahon ng Marcelo, tinangka po yan. Pero hindi po sila nag-succeed dahil lalong sinupil ang malayang pananalita, lalong nagiging malakas ang boses ng mga nagnanais na depetsahan ang demokrasya. Ano kayo ngayon? Wala pala kayo eh. Di ba? Kala ko ba kaya niyong panindigan yung mga pinagagawa niyo? Tapos ngayon, bandang huli, kayo pa yung pabida na pinalaya dahil magki-Christmas? Sus! Natakot lang kayo sa pwedeng mangyari. Yon ang katotohanan. At nagsisimula nang nag-iingay yung mga nakakaalam po na mali ang ginagawa nyo. Kaya, napapansin ko ngayon, mukhang lalong binababa ang tiwala ng taong bayan dyan kay Tambaloslos dahil sa pinagagawa nyo dyan sa Kongreso. Lalong nawala ng tiwala yung karamihan. Bakit parang ang dami yung arte ngayon? Daming ching-chung, ching-chang. Bakit di tayo makatutok doon sa open book? Nag-umpisa tayo doon yung open book na yan. Kung saan napunta yung pera ng taong bayan, saan yung ginamit? Totoo ba yung mga travel expenses na yan? Ang daming napunta sa SMNI, prangkisa ng SMNI. Sa susunod kung ano na naman yan para maiba yung issue. Hindi makakalimutan na ng taong bayan na aabangan talaga yung open book na yan. Pag walang maipakita, malamang may tinatago. Kongreso, anong nangyari dyan? Sumisingaw na ang amoy ninyo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.